hindi justifiable. Ganito inilarawan ng prosecution ang mga naging dahilan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nang hilingin nito sa ICC chamber na payagan siyang hindi dumalo sa confirmation hearing sa Lunes. Depensa ng prosecution na suri na ng medical experts ang kondisyon ni Duterte kung saan lumabas na physically at mentally fit ito para lumabas sa investigasyon. Sa kabila nito, ang chamber tinanggap ang request ni Duterte at pinayagan na ang kanyang pagliban mula sa pagdinig. Narito ang kabuuan ng balita. Matanda, mahina at makakalimutin na, isa ito sa mga naging dahilan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nang hilingin niya sa International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1 na payagan siyang huwag dumalo sa nakatakdang confirmation hearing ng kanyang kaso sa February 23. Batay sa liham na isinumite ni Duterte sa pamamagitan ng kanyang defense team, ipinahayag ng dating Pangulo ang kanyang kagustuhang i-waive ang kanyang karapatan na dumalo sa pagdinig, mapapersonal man o kahit via video conferencing. Paliwanag niya, hindi niya ninanais na dumalo sa legal proceedings na makakalimutan niya rin kaagad, dala na rin ang kasalukuyang kondisyon at kalusugan. Sa parehong liham, muli niyang iginiit na hindi niya kinikilala ang jurisdiksyon ng ICC at na ang pag-aresto sa kanya ay kidnapping na labag sa konstitusyon ng Pilipinas. Ngunit kung ang prosecution ang tatanungin, hindi raw sapat ang mga naging dahilan ni Duterte para payagan siyang lumiban sa pagdinig. Batay sa isinumiting submission ng prosecution, hinihiling nito sa pre-trial chamber 1 na ibasura ang request ni Duterte dahil wala namang exceptional reasons para katigan ito. Sa dahilang matanda, pagod at mahina na siya para dumalo sa pagdinig, nanindigan ang prosecution na fit at competent physically at mentally si Duterte para lumahok sa proceedings, batay na rin sa resulta ng kanyang medical examinations. Hindi nila maaaring gamiting dahilan ng kalusugan ni Duterte para sa hindi niya pagdalo sa pagdinig, lalo pat kinonsidera na ito ng pre-trial chamber 1. Kung maging sa video conferencing ay hindi niya gustong dumalo, sabi ng prosecution, hindi na raw ito usapin ng kanyang kalusugan kundi dahil sa kawalan ng respeto sa korte. Ang pagtanggi rin umano ni Duterte na kilalanin ang pagiging lehitimo ng legal proceedings bilang ikinokonsidera niya ito bilang kidnapping ay hindi sapat na dahilan para bigyang katwiran ang hiling niyang pagliban mula sa hearing process. Dagdag nito, kailangan ang presensya ni Duterte sa hearing habang dinedepensahan niya ang sarili mula sa mga alegasyon bilang mahalaga rin ito para sa mga biktima. Sa kabila ng mga dahilang ito ng prosecution, ngayong araw kinatigan ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang hiling ni Duterte na hindi dumalo sa confirmation hearing. Batay sa desisyong ibinaba ng korte, nakapag-comply si Duterte sa requirement na kinakailangan para sa pag-waive ng kanyang karapatang dumalo sa legal proceedings bilang nauunawaan ng akusado ang consequences ng desisyong ito. Dagdag nito, makakapag-proceed ang hearing kahit absent si Duterte. Ang desisyong ito ay applicable para sa lahat ng sesyon ng confirmation hearing mula February 23 hanggang 27. Nagsumite naman ng panibagong submissions ang kanyang kampo bilang paghahanda sa nalalapit na confirmation hearing sa susunod na linggo. Batay sa kanilang February 18 submission, humihiling ang defense na makapagsumite ng dagdag na 108 items sa list of evidence mula sa kanilang kampo. Ayon sa defense, mula ng unang hiling na makapagdagdag ng ebidensya, nag-disclose pa ang prosecution ng 60 items. Matapos itong ma-review, natukoy ng defense ang pangangailangan para sa karagdagang ebidensya na anilay mahalaga at makabuluhan para sa defense submission sa confirmation hearing. Bukod sa relevance, ipinaliwanag ng defense na mayroong good cause at hindi ito magdudulot ng unfair prejudice pagdating sa kaso. Para sa EuroTV News, Mia Layagin, sumasaludo sa bawat Pilipino.